Isang basura. Iyan ang tingin nila sa akin. Habang nilalasap ni Doña Cassandra ang kanyang mamahaling tsaa, itinapon niya sa harap ko ang isang kasunduang ninakaw ang aking pagkatao. Anak ko ang sisidlan at ikaw ang lupa. Wika niya. Walang awa, walang dangal. Ngunit hindi nila alam, sa bawat luhang pumatak, isang bagong mina ang isinisilang. Sino ang tunay na talo sa larong ito? Magagawa bang hugasan ng pag-ibig ang dumi ng isang pilit na pagsasama? Ang kailangan ko sa kanya ay ang kanyang sinapupunan, hindi ang kanyang pag-ibig. Isang kasangkapan lamang siya, attorney. Isang lupang pagtataniman ng binhi ng mga Mendez para hindi mamatay ang aming pangalan. Ang boses ni Doña Cassandra ay parang haplit ng latigo sa gitna ng katahimikan ng hapon. Malamig, direkta, at walang bahid ng pag-aalinlangan. Sa kabilang dako ng nakasarang pinto ng silid-aklatan, napatigil ang mga kamay ni Mina. Hawak niya ang isang sandok, tinitikman ang paboritong adobong manok ni Frylan na mahigit 2 oras niyang dahan-dahang niluto para lamang makuha ang perpektong lambot at pait-tamis na lasa nito. Gusto niyang sorpresahin ang lalaki bilang pasasalamat sa pagbabayad ng pamilya Mendez sa hospital bill ng kanyang ina noong nakaraang buwan. Ngunit ang sorpresang yun ay tila naging isang malupit na biro. Ang bawat salita ng matandang babae ay parang mga bubog na pumasok sa kanyang pandinig, humihiwa sa kanyang dangal na pilit niyang pinanghahawakan sa kabila ng kanilang kahirapan. Ang pasasalamat na nararamdaman niya kanina ay biglang napalitan ng isang nanunuot na lamig na tila yelo sa kanyang mga ugat. Nabitawan ni Mina ang sandok. Hindi ito lumikha ng malakas na ingay dahil bumagsak ito sa malambot na basahan, ngunit sa pandinig ni Mina, ang bawat patak ng sarsa sa sahig ay parang tunog ng isang malakas na pagsabog. Nakaramdam siya ng matinding pagkahilo. Ang kanyang lalamunan ay tila tinikman ng mapait na apdo, tuyong-tuyo at mahapdi. Ang kanyang mga daliri na kanina lang ay masiglang naghihiwa ng mga sangkap, ngayon ay nanginginig at tila nawalan ng buhay. Huwag kang mag-alala, attorney. Pagpapatuloy ni Doña Cassandra, ang tunog ng paglipat ng mga pahina na ng dokumento ay maririnig sa silid. Nakakadena siya sa utang ng kanyang kapatid. Wala siyang magagawa kundi sumunod. Kapag naibigay na niya ang tagapagmana, babayaran ko siya at palalayasin. Ganun lang kasimple. Simple. Isang salita para sa isang buhay na wawasakin. Para kay Doña Cassandra, ang pagkatao ni Mina ay may katumbas lamang na halaga sa pera. Isang transaksyong nakasulat sa papel na may selyo ng kapangyarihan. Narinig ni Mina ang mga yabag mula sa pasilyo. Mabilis niyang pinunasan ang kanyang pisngi, bagaman wala pang luhang lumalabas dahil sa sobrang gulat. Pumasok si Frylan Mendez. Ang kanyang tindig ay matikas. Ang kanyang muka ay parang lilok ng marmol. Perpekto, ngunit walang init. Tumingin siya kay Mina, isang tinging mabilis at walang kahulugan, na tila tinitingnan lamang ang isa sa mga mamahaling muebles sa loob ng mansyon. Nakahanda na ba ang lahat? Tanong ni Frylan. Ang kanyang boses ay malalim, baritono, ngunit may dalang kakaibang pait na hindi maipaliwanag ni Mina. Hindi makapagsalita si Mina. Gusto niyang itanong kung alam ba nito ang plano ng kanyang ina. Gusto niyang isigaw na hindi siya isang bagay na maaaring hiramin at ibalik. Ngunit ang tanging lumabas sa kanyang bibig ay isang mahinang tango. Ang kanyang puso ay parang isang ibon na pilit kumakawala sa kanyang dibdib. Bawat tibok ay may kasamang kirot. Lumapit si Doña Cassandra mula sa silid-aklatan. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tagumpay. Inabot niya ang isang susi kay Mina, isang susing ginto na may nakasabit na pulang laso. Mina, iha, wika ng matanda sa tono na tila nagmamalasakit, ngunit ang mga mata ay nananatiling matalim. Alalahanin mo ang iyong kapatid. Isang pagkakamali mo lang. Alam mo kung saan siya pupulutin.
pumasok ka na sa itaas. Naghihintay na ang iyong kinabukasan. Tiningnan ni Mina ang susi sa kanyang palad. Malamig ito, kasing lamig ng kapalaran na naghihintay sa kanya. Habang paakyat siya sa hagdan, bawat hakbang ay tila may gintong tanikala na humihila sa kanya pababa. Ang amoy ng mamahaling pabango sa mansyon ay biglang naging mapanghi, nakakasuka at nakakasakal. Nang marating niya ang tapat ng silid ni Fryland, lumingon siya sa huling pagkakataon sa ibaba. Nakita niya si Fryland na nakatayo sa dulo ng hagdan, nakatingin sa kanya ng may madilim at hindi mabasang emosyon. Sa sandaling iyon, isang tanong ang paulit-ulit na humahampas sa isipan ni Mina. Isang tanong na walang kasagutan sa gitna ng karangyaan ng pamilya Mendez. Hanggang saan nga ba ang halaga ng isang mahirap na tulad ko sa mundong ang tanging wika ay pera at kapangyarihan? Magagawa ko bang mahalin ang lalaking magiging bilanggo ko sa loob ng isang gabing ninakaw ang aking dangal? Pinihit ni Mina ang seradura. Ang tunog ng pagbukas ng pinto ay parang hatol ng kamatayan sa kanyang kalayaan. Ang tunog ng pagkakandado ng pinto mula sa labas ay tila huling pako sa krus na papasanin ni Mina sa gabing ito. Sa loob ng malawak at marangyang silid ni Fryland, ang bawat sulok ay nababalot ng isang kakaiba at nanunuot na halimuyak. Ang usok mula sa insensong nakalagay sa isang gintong lalagyan ay dahan-dahang gumagapang sa hangin, tila mga daliring humahaplos sa kanyang sentido. Nagdadala ng isang uri ng pagkahilo na hindi niya maipaliwanag. Si Fryland ay nakatayo sa tapat ng bintana, nakatalikod sa kanya. Ang kanyang malapad na balikat ay tila pasan ang buong bigat ng langit. Ngunit sa paningin ni Mina, ang lalaking ito ay hindi isang kasama sa paghihirap, kundi ang bakod na humaharang sa kanyang kalayaan. Ang katahimikan sa pagitan nila ay kasing bigat ng isang hatol, punong-puno ng mga salitang hindi kayang bigkasin. Huwag kang tumayo dyan na tila ba hihimatayin ka. Malamig na wika ni Fryland nang hindi lumingon. Ang kanyang boses ay may dalang pait na tila lason. Alam nating dalawa kung bakit ka narito. Alam mo ang presyo ng kalayaan ng kapatid mo. Napalunok si Mina. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom sa laylayan ng kanyang suot na manipis na pantulog. Isang kasuotang pinili ni Doña Cassandra para sa gabing ito. Nararamdaman niya ang matinding pagkadiri sa sarili na tila ba ang bawat hibla ng tela ay nagpapaalala sa kanya na siya ay isang gamit lamang na binayaran. Opo, Sir Fryland, alam ko. Mahinang tugon ni Mina. Ang kanyang boses ay nangangatal sa gitna ng nagbabadyang luha. Pero kahit binayaran niyo ako, kahit hawak niyo ang buhay ng pamilya ko, hindi niyo kailanman magagawang bilhin ang kahit katiting na respeto ko para sa inyo. Dahan-dahang humarap si Fryland. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng malamlam na ilaw at sa unang pagkakataon, nakita ni Mina ang isang biyak sa pader na bato ng lalaki. May lungkot doon, isang uri ng pagkapagod na katulad ng sa kanya. Humakbang si Fryland palapit at sa bawat paglapit niya, ang bango ng insenso ay lalong nagiging matapang, nagpapabigat sa talukap ng mga mata ni Mina, nagpapahina sa kanyang tuhod. Respeto? Tumawa si Fryland ng mapait, isang tunog na walang bahid ng saya. Mina, sa loob ng mansyong ito, walang sino man ang may respeto sa akin. Anak ako, pero tingnan mo ako. Isa lamang akong makina para sa pangarap ng aking ina. Pareho lang tayong bilanggo rito. Ang pinagkaiba lang ay ginto ang rehas ng sa akin. Tumigil ang lalaki sa harap mismo ni Mina. Ang init ng katawan nito ay nararamdaman na niya at ang bawat hininga nito ay humahalo sa amoy ng insenso. Ramdam ni Mina ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Hindi dahil sa pagnanasa, kundi dahil sa isang uri ng takot na may halong awa. Ang kanyang paningin ay nagsisimula ng lumabo. Ang paligid ay tila umiikot. Sa isang hindi inaasahang pagkakataon,
Hindi marahas na kamay ang dumapo sa balikat ni Mina. Sa halip, naramdaman niya ang marahang pagyakap ni Frylan sa kanya. Isang yakap na hindi naghahanap ng laman, kundi isang yakap ng 2 taong nalulunod sa gitna ng dagat ng kawalang pag-asa. Ang mukha ni Frylan ay ibinaon nito sa leeg ni Mina, at doon, naramdaman ni Mina ang isang mainit na basa, isang luha na hindi sa kanya nagmula. Patawad. Bulong ni Frylan, ang boses nito ay basag at puno ng pagsisisi. Patawad, Mina. Patawad dahil kailangan nating gawin ito para sa mga taong walang pakialam sa ating nararamdaman. Ang bulong na yon ay tila isang punyal na pumasok sa puso ni Mina. Mas masakit pa itong pakinggan kaysa sa mga pang-iinsulto ni Doña Cassandra. Sa gitna ng dilim at ng nakalalangong bango ng insenso, naramdaman ni Mina ang sarili niyang mga braso na dahan-dahang tumataas upang suklian ang yakap ng lalaki. Sa sandaling iyon, ang galit ay panandaliang natalo ng isang malalim at masakit na ugnayan. Ngunit ang katahimikan ng kanilang pagdadamayan ay binasag ng isang malakas na tunog mula sa labas. Ang tunog ng muling pag-ikot ng susi sa pinto. Tila pinapaalala sa kanila na wala silang takas. Ang gabi ay mahaba pa, at ang bawat minutong lilipas ay isang hakbang patungo sa isang kinabukasang hindi na nila kailanman mababago. Sa gitna ng malabo niyang diwa, isang tanong ang pumasok sa isip ni Mina. Sino nga ba ang tunay na kalaban sa silid na ito? Ang lalaking yakap niya o ang matandang babaeng nakikinig sa kabilang panig ng pinto, naghihintay sa tagumpay ng kanyang tuso at malupit na plano? Huwag mong isipin na dahil pinatuloy kita sa silid na ito, ay may nagbago na sa atin, Mina. Tapos na ang gabi. Bumalik ka na sa kung ano ang lugar mo. Ang mga salitang ito ni Frylan ang sumalubong sa unang sinag ng araw na pumasok sa pagitan ng makakapal na kurtina. Nakatayo na siya sa tapat ng salamin, inaayos ang kanyang kurbata nang may katumpakan na tila walang nangyaring pag-iyak o pag-amin noong nagdaang gabi. Ang kanyang boses ay tuyot at walang bakas ng emosyon, malayo sa lalaking bumulong ng patawad sa gitna ng kadiliman. Napaupo si Mina sa gilid ng malambot na kama. Mahigpit na hawak ang kumot na tila ito ang huling proteksyon na natitira sa kanya. Ang lamig ng boses ni Frylan ay mas masakit pa kaysa sa matatalim na salita ni Doña Cassandra. Pakiramdam niya ay isa siyang basahan na matapos gamitin ay itinapon sa isang sulok, hindi na kailangan, hindi na mahalaga. Ang kanyang lalamunan ay nanunuyo at ang bawat paghinga niya ay tila may kasamang maliliit na tinik na bumabaon sa kanyang dibdib. Nang dahan-dahan siyang lumabas ng silid, ang sikat ng araw sa pasilyo ay tila isang mapanghusgang ilaw na naglalantad sa kanyang kahihiyan. Hindi pa siya nakakababa ng hagdan ay nararamdaman na niya ang mga mata ng ibang mga katulong sa mansyon. Ang mga bulungan ay parang mga bubuyog na pilit pumapasok sa kanyang pandinig. Nakita niya ang mga ito sa dulo ng pasilyo, sina Ising at Perla, na agad nag-iwas ng tingin at nagkunwaring nagpupunas ng plorera, ngunit ang kanilang mga mapanuyang ngisi ay sapat na upang malaman ni Mina na alam ng lahat kung ano ang nangyari sa loob ng silid na yon. Tingnan mo nga naman, mula sa kusina, mabilis na nakaakyat sa kama ng amo. Bulong ng isa na sadyang pinarinig sa kanya. Naglakad si Mina nang nakayuko. Ang kanyang mga hakbang ay mabigat at tila hinihila ng isang hindi nakikitang kadena. Sa hapagkainan, naghihintay si Doña Cassandra, eleganteng nakaupo habang humihigop ng kape. Ang bawat kilos ng matanda ay puno ng awtoridad, tila isang reyna na nagmamasid sa kanyang nasasakupan. Maupo kami na, utos ni Doña Cassandra nang hindi tumitingin sa kanya. Pagkatapos ay inilapag niya ang isang maliit na kahon na pelus sa ibabaw ng lamesa. Iyan ay para sa iyo, isang gantimpala sa iyong pagsunod. Ang mga perlas na yan ay mas mahal pa sa kinikita mo sa loob ng 10 taon. Tiningnan ni Mina ang kahon.
Ang puting kislap ng mga perlas ay tila mga mata ng isang bangkay na nakatingin sa kanya. Hindi niya naramdaman ang yaman. Ang naramdaman niya ay ang malapot na dumi ng isang transaksyon. Ang mga alahas na yon ay hindi palamuti, kundi isang tatak, isang marka na siya ay pag-aari na ng mga Mendez. Hindi ko po kailangan ng alahas, Doña Cassandra. Mahinang sagot ni Mina. Ang kanyang boses ay halos pabulong na. Ang kailangan ko lang ay ang kaligtasan ng pamilya ko. Huwag kang mapagmataas, bata. Bulyaw ng matanda. Ang kanyang mga mata ay biglang nag-apoy sa galit. Tanggapin mo iyan dahil iyan ang halaga ng ibinigay mo kagabi. Huwag mong isipin na ang pagsasama ninyo ni Frylan ay dahil sa pag-ibig. Isang negosyo ito at tapos na ang unang bahagi. Bumalik si Mina sa kanyang maliit at masikip na kwarto sa likod ng mansyon, malayo sa karangyaan ng pangunahing bahay. Doon, sa ilalim ng kanyang lumang banig, itinago niya ang kahon ng perlas. Ayaw niyang makita ang mga ito. Ayaw niyang madikit ang mga ito sa kanyang balat dahil bawat haplos ng malamig na bato ay nagpapaalala sa kanya ng kanyang pagkakalunod sa utang na loob. Habang nakahiga at nakatingin sa kisameng may mga bitak, isang maliit na papel ang napansin niyang nakasingit sa ilalim ng kanyang unan. Mabilis niya itong kinuha. Ang sulat kamay ay pamilyar. Kay Nilo, ang kanyang kapatid. Ate, mag-iingat ka. May narinig ako rito sa labas. Ang pagkakaaksidente ko sa pabrika, hindi iyon dahil sa makina. May mga lalaking nakabarong na nakita ko sa opisina bago mangyari ang lahat. Ate, niloloko tayo ng mga Mendez. Hindi sila ang nagligtas sa akin. Sila ang dahilan kung bakit ako nasaktan. Nabitawan ni Mina ang papel. Ang kanyang buong mundo ay tila gumuho sa pangalawang pagkakataon. Kung totoo ang sinasabi ni Nilo, ibig sabihin ay isinuko niya ang kanyang dangal sa mismong mga taong sumira sa buhay ng kanyang kapatid. Ang hangin sa loob ng maliit na kwarto ay biglang naging malamig at ang katahimikan ng mansyon ay tila naging isang malakas na sigaw ng pagtataksil. Huwag mong kalilimutan, Mina, na ang bawat butil ng kaning kinakain mo at ang bawat gamot na iniinom ng iyong ina ay galing sa aking bulsa. Hindi ka rito panauhin at lalong hindi ka rito reyna. Isa kang obligasyon na kailangang magbunga. Ang tinig ni Doña Cassandra ay pumailan lang sa loob ng malawak na silid-bihisan habang pilit na isinusuot ng dalawang katulong kay Mina ang isang mamahaling bestido na gawa sa seda. Ang tela ay malamig at madulas sa balat, ngunit para kay Mina, tila ba ito ay gawa sa barbed wire na unti-unting sumasakal sa kanyang buong pagkatao. Habang tinitingnan niya ang kanyang sarili sa malaking salamin, hindi niya makilala ang babaeng nasa harap niya. Ang kanyang mga mata ay wala ng ningning, tila mga uling na lamang sa gitna ng isang maputlang mukha. Sa kanyang isipan, paulit-ulit na naglalaro ang mga salita sa liham ni Nilo. Niloloko tayo ng mga Mendez. Ang bawat haplos ng suklay sa kanyang buhok ay parang paghila sa kanyang mga ugat. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang itanong sa matanda kung totoo bang sila ang sumira sa buhay ng kanyang kapatid. Ngunit ang kanyang lalamunan ay tila barado ng tuyong buhangin. Ayusin niyo ang kanyang mukha. Utos muli ni Doña Cassandra habang pinagmamasdan si Mina na tila isang mamahaling florera na kailangang pakitandikin. May mga darating na bisita ngayong gabi. Gusto kong makita nila na ang pamilya Mendez ay marunong mag-alaga ng kanilang pag-aari. Nang lumabas si Mina sa silid, sinalubong siya ng malawak na bulwagan na puno ng liwanag at amoy ng mga sariwang bulaklak. Ngunit sa gitna ng karangyaan, ang kanyang puso ay nananatiling nasa dilim. Nakita niya si Frylan sa dulo ng pasilyo, bihis na bihis at tila isang prinsipe mula sa mga kwentong bayan. Ngunit nang magtagpo ang kanilang mga mata, walang init doon. Ang lalaking yumakap sa kanya kagabi
ay tila isang panaginip lamang na naglaho, kasabay ng hamog ng umaga. Isang matandang negosyante ang lumapit sa kanila. May hawak na baso ng alak at may mali siya ang mga mata habang tinitingnan si Mina mula ulo hanggang paa. Sino ang magandang dilag na ito, Fryland? Isang bagong koleksyon ba ng iyong ina? Tanong ng matanda sabay tawa ng nakakairita. Ramdam ni Mina ang pag-akyat ng dugo sa kanyang mukha. Ang bawat tawa ng mga bisita ay parang sampal sa kanyang pisngi. Napayuko siya, pilit na itinatago ang panginginig ng kanyang mga kamay sa ilalim ng mahabang palda. Inasahan niyang mananatiling tahimik si Fryland, ngunit laking gulat niya nang maramdaman ang isang matitigas na daliri na humawak sa kanyang siko. Siya ay nasa ilalim ng proteksyon ng aking pamilya, Don Roberto. Seryosong sagot ni Fryland, ang boses ay may dalang babala. At ang aking pamilya ay hindi nagpapakita ng kanilang koleksyon sa mga taong hindi marunong gumalang. Natahimik ang matanda at mabilis na lumayo. Sa loob ng ilang segundo, umasa si Mina. Akala niya ay may halaga na siya sa lalaki. Ngunit nang makaalis ang bisita, agad na binitawan ni Fryland ang kanyang siko at humarap sa kanya ng may malamig na tingin. "Huwag mong lagyan ng kahulugan ang ginawa ko," bulong ni Fryland, sapat lang para siya lang ang makarinig. "Ginawa ko lang yon dahil ayaw kong mapahiya ang pangalan ng mga Mendez, hindi dahil sa'yo." Ang mga salitang yon ay parang isang malamig na buhos ng tubig sa nag-aapoy na pag-asa ni Mina. Tumalikod si Fryland at iniwan siyang mag-isa sa gitna ng karamihan. Sa sandaling iyon, ang suot niyang mamahaling bestido ay tila naging isang mabigat na baluti na nagkukulong sa kanyang kaluluwa. Ngunit ang gabi ay hindi pa natatapos sa sakit na yon. Isang malakas na kalansing ng mga alahas at tunog ng matutulis na takong ang narinig mula sa pintuan ng mansyon. Isang babaeng nakasuot ng matingkad na pulang bestido ang pumasok. Si Isabela. Ang kanyang ganda ay nakakasilaw, ngunit ang kanyang mga mata ay punong-puno ng lason habang nakatingin kay Mina. Lumapit si Isabela kay Doña Cassandra at nagmano bago bumaling kay Mina nang may mapanuyang ngiti. "So, ito na pala ang sinasabi nilang himalang magliligtas sa pangalan ng mga Mendez." Wika ni Isabela, ang boses ay matamis, ngunit nakakasulasok. "Tingnan mo nga naman, kahit lagyan ng ginto ang isang bato, nananatili pa rin itong dumi sa lansangan." Ang buong bulwagan ay tila tumigil sa paghinga. Ang lahat ng mata ay nakatuon kay Mina, naghihintay sa kanyang reaksyon. Ang kahihiyang nararamdaman niya ay umabot na sa sukdulan. Paano nga ba lalaban ang isang tulad niya na ang bawat hibla ng damit ay hindi kanya? Magagawa ba niyang panindigan ang kanyang dangal sa harap ng babaeng handang sunugin ang lahat para makuha si Fryland? Para kang isang asong pinasuot ng sutla, Mina. Kahit anong gawin mo, amoy lupa ka pa rin. Hindi nabibili ng mamahaling tela ang dangal na matagal nang kinalimutan. Ang boses ni Isabela ay matalas na parang talim ng labaha. Bawat salita ay may layuning sugatan ang kaluluwa ni Mina sa harap ng mga piling panauhin. Habang binibigkas niya ito, dahan-dahang itinigil ni Isabela ang kanyang baso ng pulang alak sa tapat ng dibdib ni Mina at sa isang tila aksidenteng pagkilos, ang madilim na likido ay tumapon sa maputing seda ng bestido ni Mina. Ang malamig na basa ng alak sa kanyang balat ay tila isang apoy na sumunog sa huling bakas ng kanyang pagtitiis. Ang marangyang bulwagan na kanina lamang ay puno ng musika ay biglang tumahimik. Ang tanging maririnig ay ang mahinang pagtulo ng alak mula sa laylayan ng kanyang damit patungo sa makintab na sahig. Ang bawat patak ay tila isang segundong bumibilang sa kanyang kahihiyan. "Oh my God! I'm so sorry, Iha." Wika ni Doña Cassandra, ngunit walang bahid ng pagsisisi sa kanyang mga mata. Sa halip may isang mapanuring ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi habang nakatingin kay Mina. "Mina, huwag kang tatayo riyan na parang tuod. Linisin mo yan.
Nakakahiya sa mga bisita ang duming ginagawa mo. Ito ang tunay na mukha ng pag-aaruga ni Doña Cassandra. Sa harap ng lahat, ipinamukha niya na si Mina ay nananatiling isang utusan, isang hamak na dumi na kailangang iligpit kapag nakakasagabal sa paningin. Naramdaman ni Mina ang panginginig ng kanyang mga tuhod, ang kanyang mga paa, na ilang oras nang nagdurusa sa loob ng matutulis na takong ay tila gustong sumuko. Ngunit mas masakit ang bigat sa kanyang dibdib. Ang kanyang lalamunan ay naninikip. Bawat lunok ay tila may kasamang bubog. Tiningnan niya si Frylan, umaasang makakakita ng kahit kaunting habag. Ngunit ang lalaki ay nanatiling nakatayo sa malayo. Ang panga ay matigas at ang mga mata ay nakatuon sa kawalan. Walang nagawa si Mina kundi lumuhod sa sahig sa gitna ng maraming tao upang punasan ang talsik ng alak gamit ang kanyang sariling panyo. Ang bawat titig ng mga tao ay tila mga latigo na humahampas sa kanyang likuran. Sa sandaling iyon, ang kanyang pagkatao ay tila naging isang mantsa na kahit anong kuskos ay hindi na mabubura. Nang makaramdam siya ng init ng luha sa kanyang mga mata, mabilis siyang tumayo at naglakad palayo patungo sa madilim na bahagi ng hardin, malayo sa mapanghusgang mga ilaw ng mansyon. Doon, sa ilalim ng isang matandang puno ng nara, hinayaan niyang bumagsak ang lahat ng pait na kanina pa niya kinikimkim. Ang kanyang mga hikbi ay walang tunog, isang tahimik na pagtangis na tila ba ayaw niyang marinig kahit ng hangin. Ngunit ang katahimikan ay nabasag ng tunog ng mabibigat na yabag sa damuhan. Isang pamilyar na anino ang lumitaw sa kanyang tabi. Hindi kailangang lumingon ni Mina upang malaman kung sino ito. Ang amoy ng mamahaling tabako at ang kakaibang aura ng kapangyarihan ay sapat na upang makilala niya si Frylan. Walang sinabi ang lalaki. Sa halip, kinuha nito ang kanyang sariling panyo na gawa sa pinong koton at dahan-dahang lumuhod sa harap ni Mina. Sa gitna ng dilim, naramdaman ni Mina ang init ng kamay ni Frylan habang dahan-dahan nitong pinupunasan ang dumi sa laylayan ng kanyang damit. "Bakit mo ginagawa ito?" Bulong ni Mina. Ang boses ay basag sa pag-iyak. "Sabi mo, wala akong halaga sa'yo. Sabi mo, ginagawa mo lang ang lahat para sa pangalan niyo." Tumigil si Frylan sa kanyang ginagawa at tumingala kay Mina. Sa liwanag ng buwan, nakita ni Mina ang isang emosyon na hindi niya akalaing makikita sa lalaking ito. Ang pagsisisi. "Mina, sa mundong ito, ang tanging paraan para mabuhay ay ang magsuot ng maskara." Mahinang sagot ni Frylan. Ang boses ay tila isang kumpisal. "Pero kahit gaano kadiin ang pagkuskos mo sa mantsang ito, tandaan mo, hindi nito mababago ang linis ng puso mo. Iyon ang bagay na hinding-hindi makukuha ni Isabela o ng aking ina sa iyo." Kinuha ni Frylan ang isang pirasong sampagita mula sa malapit na halaman at dahan-dahang inilagay ito sa buhok ni Mina. Ang bango ng bulaklak ay panandaliang tumalo sa amoy ng alak at pait. Sa loob ng ilang segundo, tila huminto ang mundo. Wala ang mansyon, wala ang mga utang, wala ang malupit na plano ni Cassandra. Ngunit ang sandaling iyon ay biglang naputol nang marinig nila ang isang matinis na tawa mula sa balkonahe sa itaas. Nakatayo roon si Isabela. May hawak na telepono at isang mapanuyang ngiti. "Ang sweet naman," wika ni Isabela habang tinitingnan ang litratong kakakuha lang niya sa kanyang telepono. "I wonder, Frylan, ano kaya ang sasabihin ng Board of Directors kapag nalaman nilang ang magiging tagapagmana ng Mendez ay anak ng isang babaeng ang kapatid ay isang kriminal? Oh wait! Hindi mo pa ba nasasabi sa kanya ang tungkol sa bagong balita sa kulungan, Mina?" Ang hangin sa paligid ay biglang naging kasing lamig ng kamatayan. Ang hawak ni Frylan sa panyo ay humigpit at ang puso ni Mina ay tila tumigil sa pagtibok. "Ang kapatid mo, Mina, baka sa susunod na makita mo siya ay sa loob na ng isang kahoy na kahon. Alam mo ba,
na sa loob ng bilangguan, ang buhay ay may presyo at ang pamilya Mendez ang may-ari ng pitakang nagbabayad para sa bawat hininga niya. Ang boses ni Isabela ay parang isang malamig na hangin galing sa sementeryo, nagdadala ng balitang tila pumatay sa huling pag-asa sa puso ni Mina. Ang hawak ni Frylan na panyo ay nalaglag sa damuhan, isang tahimik na saksi sa muling pagguho ng mundo ni Mina. Ang bawat salita ay parang isang matalim na kuko na kumakalmot sa kanyang lalamunan hanggang sa hindi na siya makahinga. Isabela, sapat na! Ang sigaw ni Frylan. Ang kanyang boses ay yumanig sa katahimikan ng hardin, puno ng puot na hindi lamang para sa babaeng nasa harap nila, kundi tila ba para sa sarili niyang pagkatao. Umalis ka na, bago ko makalimutang bisita ka sa bahay na ito. Bakit, Frylan? Natatakot ka ba na malaman niya na ang kabutihang loob ng iyong ina ay isa lamang madugong laro? Tumawa si Isabela nang nakakairita bago tinalikuran sila. Ang tunog ng kanyang matutulis na takong sa semento ay parang bawat pintig ng sumasakit na ulo ni Mina. Naiwang nakatayo si Mina, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kawalan. Ang bango ng sampagitang inilagay ni Frylan sa kanyang buhok ay tila naging amoy ng nabubulok na bulaklak. Dahan-dahan siyang lumingon kay Frylan. Ang kanyang mga labi ay nanginginig. Totoo ba? Bulong ni Mina. Alam mo ba ang tungkol sa panganib na kinakaharap ni Nilo? Hindi sumagot si Frylan. Iniwas nito ang kanyang tingin at ang pananahimik na yon ay mas masakit pa kaysa sa anumang pag-amin. Para kay Mina, ang katahimikang yon ay ang kumpirmasyon na ang lalaking sinisimulan na niyang pagkatiwalaan ay bahagi rin ng mapagpanggap na pamilyang ito. Mabilis na tumakbo si Mina palayo. Hindi alintana ang bigat ng kanyang damit o ang hapdi ng kanyang mga paa. Hindi siya bumalik sa loob ng mansyon. Nagtungo siya sa maliit na silid sa likod ng kusina, kung saan ang mga lumang kagamitan ay nakatambak. Doon, nahanap niya si Tia Rosa, ang matandang kusinera na halos 30 taon na sa serbisyo ng mga Mendez. Si Tia Rosa ang tanging taong nagpakita sa kanya ng tunay na malasakit mula nang tumapak siya sa impyernong ito. Tia Rosa, sabihin niyo po ang totoo. Pagsusumamo ni Mina, ang kanyang mga luha ay tuluyan ng bumuhos habang nakaluhod sa harap ng matanda. Ang aksidente ni Nilo sa pabrika, hindi ba talaga yon aksidente? Huminga ng malalim si Tia Rosa. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot at awa. Hinawakan niya ang mga kamay ni Mina, ang kanyang mga daliri ay magaspang at malamig. Iha, sa pamilyang ito, walang nangyayari ng hindi pinaplano. Mahinang bulong ni Tia Rosa. Ang kanyang boses ay tila isang alingaw-ngaw mula sa nakaraan. Narinig ko ang usapan ni Doña Cassandra at ng kanyang tauhan bago mangyari ang lahat. Sinadya nilang sirain ang makina habang nandoon si Nilo. Kailangan kanilang makuha, Mina. Kailangan nila ng isang taong malinis ang dugo, ngunit walang kapangyarihang lumaban. Ang utang na loob na ipinapasa nila sa iyo ay gawa sa sarili mong dugo. Ang bawat salita ni Tia Rosa ay parang isang kidlat na tumama sa gitna ng puso ni Mina. Ang pasasalamat na itinanim niya sa kanyang isipan, ang lahat ng pagsasakripisyong ginawa niya para sa pamilya Mendez ay naging isang malaking kasinungalingan. Ang utang na loob na naging dahilan ng kanyang pagkaalipin ay isa palang bitag na sila mismo ang gumawa. Nanlamig ang buong pagkatao ni Mina. Ang kanyang pag-ibig sa pamilya ay ginamit laban sa kanya. Ang kanyang dangal ay ninakaw sa pamamagitan ng isang planadong krimen. Tumayo si Mina. Ang kanyang mga mata ay wala ng luha. Pinalitan ito ng isang matigas at madilim na determinasyon. Sa labas, ang langit ay nagsisimulang magdilim at ang hangin ay naging mas mabilis. Tila nagbabadya ng isang malakas na unos. Sa dulo ng pasilyo, nakita niya si Doña Cassandra na nakatayo. Pinagmamasdan ng ulan mula sa bintana
Hawak ang kanyang gintong rosaryo na tila ba isa siyang banal na babae. "Doña Cassandra!" tawag ni Mina. Ang kanyang boses ay hindi na nangangatal. Ito ay malamig, matalim, at puno ng puot na kayang pumatay. Lumingon ang matanda. Isang mapanuring ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. "Bakit, Mina? May kailangan ka ba?" "Gusto ko lang pong itanong, kapag ba namatay ang isang tao sa gitna ng kanyang mga kasalanan, madadala ba niya ang kanyang ginto sa impyerno?" Ang nangiti sa mukha ni Doña Cassandra ay biglang naglaho, pinalitan ng isang matinding gulat, na tila ba ngayon lang siya nakakita ng isang patay na nabuhay. Sa likuran ni Mina, nakatayo si Frylan, nakikinig sa bawat salita, at ang kanyang mukha ay kasing puti ng papel. Isang lihim na telepono ang biglang tumunog sa bulsa ni Doña Cassandra, at ang mukha ng matanda ay lalong nangitim sa takot nang mabasa ang mensahe mula sa presinto. "Huwag mong subukan ang pasensya ko, Mina. Ang bawat salitang lumalabas sa bibig mo ay may kapalit na buhay. Tandaan mo kung sino ang may hawak sa leeg ng kapatid mo." Ang tinig ni Doña Cassandra ay muling naging kasing pait ng lason, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na yumuko si Mina. Nanatili siyang nakatitig sa mga mata ng matanda, isang titig na hindi na naghahanap ng habag, kundi nagbabanta ng paghihiganti. Gayunpaman, ang tensyon sa pagitan nila ay biglang naputol nang mabitawan ni Cassandra ang kanyang gintong rosaryo. Ang mga butil nito ay nagkalat sa sahig, lumilikha ng maliliit na tunog ng pagtalbog sa makintab na marmol. Ang mensaheng natanggap ni Cassandra sa telepono ay hindi nanggaling sa kulungan para sa isang tagumpay. Isang gulo ang sumiklab sa loob ng bilangguan, at ang tauhang binayaran niya para bantayan si Nilo ay isa sa mga malubhang na sugatan. Ang kontrol na akala niya ay hawak niya ay unti-unti nang nadudulas sa kanyang mga daliri. "Mina, umakyat ka na sa silid mo," utos ni Frylan. Ang kanyang boses ay mahina, tila galing sa ilalim ng lupa. Nakita ni Mina ang panginginig ng mga balikat ng lalaki. Ang pawis ay namumuo sa noo nito, kahit na napakalamig ng aircon sa loob ng mansyon. Hindi sumagot si Mina. Tinalikuran niya ang mag-ina at naglakad patungo sa ulan sa labas. Gusto niyang maramdaman ang bawat patak ng malamig na tubig sa kanyang balat. Na tila ba ito ay makakapaghugas sa dumi ng pamilya Mendez na nakadikit sa kanya. Ngunit hindi pa siya nakakalayo nang marinig niya ang isang malakas na tunog ng pagbagsak mula sa loob ng bulwagan. Sa gitna ng malakas na buhos ng ulan, lumingon si Mina. Nakita niya si Frylan na nakahandusay sa sahig habang si Doña Cassandra ay sumisigaw ng tulong. Ang katawan ng lalaki ay nanginginig sa isang matinding pangingisay, at ang kanyang mukha ay kasing puti ng telang linen. Sa kabila ng lahat ng galit at puot, naramdaman ni Mina ang isang pamilyar na kurot sa kanyang puso. Ang kanyang mga paa, na kanina lang ay gustong tumakbo palayo, ay kusa siyang ibinalik sa loob ng mansyon. Lumapit siya kay Frylan, isinantabi ang basang damit, at inilagay ang ulo ng lalaki sa kanyang kandungan. "Frylan, gumising ka!" sigaw ni Mina. Ang init ng katawan ni Frylan ay nakakapaso, isang kabaligtaran ng malamig na ulan sa labas. Ang matinding stress, ang konsensya, at ang lihim na sakit na matagal nang iniinda ng lalaki ay tuluyan ng sumabog. Dinala si Frylan sa kanyang silid. Sa loob ng sumunod na ilang oras, ang mansyon ay binalot ng isang nakabibinging katahimikan, maliban sa tunog ng malakas na ulan na humahampas sa mga bintana. Tumangging lumapit si Doña Cassandra sa kanyang sariling anak. Tila natatakot na makita ang bunga ng kanyang sariling kalupitan. Naiwang mag-isa si Mina sa tabi ni Frylan. Hawak niya ang isang basang bimpo, dahan-dahang pinupunasan ang noo ng lalaki. Sa gitna ng lagnat at pagdedeliryo, paulit-ulit na binabanggit ni Frylan ang isang pangalan. "Mina, huwag kang umalis. Patawad. Huwag mo akong iwan sa dilim." Ang bawat bulong ni Frylan ay tila isang maliit na karayom na tumutusok sa puso ni Mina.
Narito ang lalaking kinasusuklaman niya, ang lalaking naging bahagi ng pagkakulong niya. Ngunit sa sandaling ito, siya ay isa lamang batang nawawala at natatakot. Ang puot ni Mina ay unti-unting nahahaluan ng isang uri ng pag-unawa. Pareho silang biktima, siya ng kahirapan at si Frylan ng isang ina na ang puso ay gawa sa bato. Umupo si Mina sa sahig. Isinandal ang kanyang ulo sa gilid ng kama ni Frylan. Ang init ng kamay ng lalaki ay hinawakan niya, hindi bilang isang obligasyon, kundi bilang isang tao na naghahanap din ng karamay. Sa labas, ang kidlat ay paminsan-minsang nagbibigay ng liwanag sa madilim na silid. Inilalantad ang dalawang kaluluwang pilit na pinaglayo ng tadhana, ngunit pinaglapit ng parehong sugat. "Hindi ako aalis, Frylan," bulong ni Mina sa gitna ng kadiliman. Ang kanyang boses ay nalulunod sa tunog ng ulan. "Hindi muna ngayon, pero kapag gumaling ka na, kailangan nating harapin ang katotohanan." Nang magmuni-muni si Mina sa gitna ng puyat, napansin niya ang isang luma at kupas na litrato na nahulog mula sa pitaka ni Frylan sa side table. Kinuha niya ito at sa tulong ng liwanag ng kidlat, nakita niya ang isang batang Frylan na kasama ang isang lalaking may kamukha ni Nilo, isang lalaking may suot na uniforme ng pabrika ng mga Mendez. Sino ang lalaking ito? At anong kinalaman ng pamilya ni Mina sa mga Mendez bago pa man mangyari ang aksidente ni Nilo? Ang misteryong ito ay tila isang malalim na balon na unti-unting lumalaki sa harap ni Mina. Nagbabadyang lamunin ang lahat ng alam niya tungkol sa kanyang nakaraan. "Mina, bakit hindi mo pa ako iniwan? Bakit nananatili ka pa rin sa tabi ng isang taong naging dahilan ng iyong pagluha?" Ang boses ni Frylan ay mahina at paos, isang bulong na halos malunod sa tila musikang pagtulo ng tubig mula sa mga dahon ng halaman sa labas ng bintana. Nagising si Mina mula sa kanyang pagkakasandal sa gilid ng kama. Ang kanyang mga mata ay puyat, ngunit ang titig niya ay nananatiling malambot habang nakikita ang pagbalik ng malay ng lalaki. Ang lagnat ni Frylan ay tila humupa na, pinalitan ng isang malamig na pawis na nagpadikit sa kanyang buhok sa noo. Dahan-dahang umupo si Frylan. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig pa rin habang inaabot ang litratong hawak ni Mina. Kinuha niya ito at tinitigan ang mukha ng lalaking nasa uniforme. Ang lalaking may pamilyar na mga mata na katulad ng kay Nilo. Ang lalaking ito, "Siya ang iyong ama, Mina." Pag-amin ni Frylan, ang kanyang boses ay puno ng pait. "Siya ang pinunong mekaniko ng aming pamilya noon at ang lalaking kasama niya, ang aking ama. Sila ay magkaibigan, higit pa sa magkatrabaho. Ngunit ang pagkakaibigang yon ay sinira ng kasakiman ng aking ina para sa kumpanya." Nagulat si Mina. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis, isang marahas na pintig na tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Ang lahat ng akala niya tungkol sa kanyang pamilya ay tila isang maliit na bahagi lamang ng isang mas malaking kwento. Ngunit bago pa man siya makapagtanong, inabot ni Frylan ang kanyang kamay at dahan-dahang hinawakan ang mga daliri ni Mina. "Hindi ko alam kung paano hihingi ng tawad sa lahat ng ginawa ni Mama," bulong ni Frylan. "Pero sa gabing ito, Mina, ayaw ko munang isipin ang kumpanya, ang utang, o ang kasalanan ng nakaraan. Gusto ko lang maramdaman na hindi ako nag-iisa." Sa unang pagkakataon, ang pagpindot ng kanilang mga balat ay hindi dahil sa pilit na halimuyak ng insenso o sa utos ni Doña Cassandra. Ito ay isang kusang paglapit ng dalawang kaluluwang pagod na sa pakikipaglaban sa mundo. Dahan-dahang tumayo si Frylan kahit na medyo nahihilo pa at inakay si Mina patungo sa balkonahe. Ang hangin pagkatapos ng ulan ay sariwa at mabango. Amoy ng basang lupa at mga bulaklak ng sampaguita na namumukadkad sa dilim. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, ang paligid ay tila nababalot ng isang mahiwagang katahimikan.
Kinuha ni Frylan ang isang pirasong sampagita mula sa pasong malapit sa kanila. Ang kanyang mga galaw ay banayad, tila natatakot na mabasag ang marupok na sandaling ito. Isinabit niya ang bulaklak sa likod ng tainga ni Mina. Ang kanyang mga daliri ay bahagyang dumampi sa pisngi ng dalaga. Mina, simula nang pumasok ka sa mansyong ito, ang tanging nakita ko ay ang isang babaeng matapang at tapat. Wika ni Frylan. Ang kanyang mga mata ay nakatitig ng malalim sa mga mata ni Mina. At ang katapatan mong iyon ang unti-unting tumutunaw sa yelong bumabalot sa puso ko. Hindi na nakapagsalita si Mina. Nararamdaman niya ang init ng hininga ni Frylan sa kanyang mukha. Ang distansya sa pagitan nila ay unti-unting naglalaho, hindi dahil sa pagkakakandado ng pinto, kundi dahil sa magnetismo ng kanilang mga puso. Sa sandaling iyon, ang lahat ng sakit, ang lahat ng galit ay tila naglaho sa background. Dahan-dahang inilapit ni Frylan ang kanyang mukha sa mukha ni Mina. Nararamdaman ni Mina ang mabilis na pagtaas at pagbaba ng dibdib ng lalaki. Ang kanilang unang halik ay hindi marahas. Ito ay puno ng pag-iingat, isang matamis at mapait na pag-amin ng nararamdamang hindi dapat sana ay naroon. Ang lasa ng ulan at ang bango ng sampagita ay humalos sa kanilang paghinga, tila isang sumpa na kahit kailan ay hindi na mabubura. Nang maghiwalay ang kanilang mga labi, na natiling nakasandal ang noo ni Frylan sa noo ni Mina. Ang init ng kanilang mga katawan ay nagbibigay ng ginhawa sa gitna ng malamig na gabi. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Mina ang isang bagay na matagal na niyang kinalimutan, ang pag-asa. Marahil, sa gitna ng lahat ng kasalanan ng mga Mendez, may isang Frylan na handang itama ang lahat. Ngunit ang kanilang sandali ng kapayapaan ay biglang nabasag nang makita ni Mina ang isang anino sa hardin sa ibaba. Isang lalaking nakabarong ang palakad-lakad sa dilim. May hawak na telepono at mukhang balisa. Mabilis na nakilala ni Mina ang lalaki. Ito ang tauhan ni Doña Cassandra na dapat ay nagbabantay kay Nilo sa kulungan. Bakit siya narito? At anong ibig sabihin ng kanyang pagdating sa mansyon sa ganitong oras ng gabi? Frylan! Bulong ni Mina, ang kanyang boses ay puno muli ng pangamba. Ang tauhan ng iyong ina, narito siya. Tumingin si Frylan sa ibaba at ang kanyang mukha ay muling naging matigas. Ang gabi ng pag-ibig ay muling binabalot ng anino ng panganib. Ang lihim na pilit nilang tinatakasan ay muling kumatok sa pintuan. At sa pagkakataong ito, hindi lamang dangal ang nakataya, kundi ang mismong buhay ng taong pinakamahalaga kay Mina. Wala kang halaga, kundi ang dugong na nananalaytay sa iyong sinapupunan. Isang kasangkapan ka lang at ang kapatid mo, isang basurang itatapon ko na sa sandaling hindi ka sumunod. Ang boses ni Doña Cassandra ay parang isang matalim na gunting na gumupit sa gabi. Winawasak ang huling bakas ng tamis ng halik ni Mina at Frylan. Nakatayo ang matanda sa dulo ng pasilyo. Ang kanyang mukha ay nababalot ng anino, ngunit ang kanyang mga mata ay kumikinang sa galit at pananaw. Sa likuran niya, ang lalaking nakabarong, si Santi, ang kanyang tapat na tauhan, ay nakatayo ng tuwid. Hawak ang isang duguang panyo na tila ba isang tropeo ng karahasan. Napatigil si Mina sa gitna ng hagdan. Ang kanyang mga kamay, na kanina lang ay mainit mula sa haplos ni Frylan, ngayon ay nanginginig at tila nagyayelo. Ang bango ng sampagwitang nasa kanyang buhok ay biglang naging amoy ng bakal at dugo. Ang kabalintunaan ng sitwasyon ay sumampal sa kanya ng mas masakit pa sa anumang pisikal na saktan. Sa sandaling akala niya ay nahanap na niya ang pag-ibig. Doon naman ipinamukha sa kanya ang katotohanan ng kanyang pagkaalipin. Anong ginawa niyo kay Nilo? Ang tanging lumabas sa bibig ni Mina, isang paos na bulong na tila galing sa isang pusong dinudurog ng pison. Nagkaroon ng munting aksidente sa loob, Mina. Wika ni Cassandra habang dahan-dahang bumababa ng hagdan.
Ang bawat hakbang ng kanyang tsinelas sa sahig ay parang tunog ng kabit-kabit na kadena. Masyado ka kasing naging malapit sa aking anak. Nakalimutan mo ang iyong lugar. At kapag ang asong pinalaki ko ay nagsimulang kumagat sa kamay na nagpapakain sa kanya, kailangang turuan ng leksyon. Nararamdaman ni Mina ang pagbagsak ng kanyang buong pagkatao. Ang kanyang tuhod ay nanghina. At kung hindi lamang siya nakahawak sa gabay ng hagdan, ay baka gumulong na siya pababa. Ang kanyang paningin ay nagdidilim at ang bawat hininga niya ay tila sumusipsip ng lason. Ang imahe ng kanyang kapatid na sugatan at nag-iisa sa madilim na selda ay paulit-ulit na humahampas sa kanyang isipan, tila isang walang katapusang parusa. "Mama, tama na!" Ang sigaw ni Frylan mula sa itaas. Bumaba ang lalaki ng mabilis, ang kanyang mukha ay puno ng puot at kawalang pag-asa. "Huwag mong idamay si Nilo sa galit mo sa akin. Ako ang lumapit sa kanya. Ako ang humalik sa kanya." "At iyon ang iyong pagkakamali, Frylan," malamig na tugon ni Cassandra. Lumingon ang matanda kay Santi. "Ipakita mo sa kanila ang balita." Inabot ni Santi ang isang tablet kay Mina. Doon, sa isang mabilis na video, nakita niya ang isang gulo sa loob ng bilangguan. Nakita niya ang isang lalaking may kamukha ni Nilo na isinasakay sa stretcher. Ang puting damit nito ay puno ng pulang mantsa. Sa sandaling iyon, ang huling hibla ng tatag ni Mina ay tuluyan ng naputol. Ang tablet ay nahulog mula sa kanyang mga kamay, lumilikha ng isang mapurol na tunog sa sahig. Hindi sumigaw si Mina. Hindi siya humagulgol. Ang kanyang sakit ay masyadong malalim para sa tunog. Nanatili siyang nakatayo, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kawalan, habang ang bawat bahagi ng kanyang kaluluwa ay uant-unting nagiging abo. Ang sampagwitang nasa kanyang buhok ay dahan-dahang nalaglag, natapakan ni Cassandra habang lumalakad ito palapit sa kanya. "Ngayon, Mina," bulong ni Cassandra sa kanyang tainga, ang amoy ng mamahaling menthol ay humahalo sa pait ng sitwasyon. "May malaking pagtitipon bukas. Darating ang lahat ng board members at ang pamilya ni Isabela. Isusuot mo ang pinakamahal nating alahas. Tatayo ka sa tabi ni Frylan at ngingiti ka na parang ikaw ang pinakamasayang babae sa mundo. Dahil kung hindi, ang susunod na bidyong makikita mo ay ang huling hininga ng kapatid mo." Nang makaalis si Cassandra at ang kanyang tauhan, naiwan si Mina at Frylan sa gitna ng malamig na bulwagan. Lumapit si Frylan upang hawakan si Mina, ngunit sa pagkakataong ito, dahan-dahang lumayo ang dalaga. Ang init na naramdaman niya kanina ay pinalitan ng isang pader na yelo. "Huwag, Frylan," mahinang wika ni Mina. "Ang bawat paghawak mo sa akin ay may katumbas na sugat sa kapatid ko. Ang pag-ibig mo ay lason para sa pamilya ko." Tinalikuran ni Mina ang lalaki at naglakad patungo sa kanyang maliit na kwarto. Iniwan si Frylan na nakatayo sa dilim, biyak ang puso, at walang magawa. Sa loob ng kanyang silid, kinuha ni Mina ang panyo ni Frylan na naiwan niya sa bulsa. Hinawakan niya ito ng mahigpit, hanggang sa bumaon ang kanyang mga kuko sa kanyang palad. Bakit ba sa mundong ito, ang katarungan ay para lamang sa mga may ginto? At kailan matatapos ang pagbabayad ko para sa isang kasalanang hindi ko naman ginawa? Isang nakatagong recorder sa ilalim ng lamesa ni Doña Cassandra ang dahan-dahang umiilaw sa pula. Isang lihim na itinanim ni Tia Rosa. Ngunit sapat ba ang boses ng katotohanan para talunin ang sigaw ng kapangyarihan? Isusuot mo ang mga brilyanteng ito, Mina, dahil ang bawat kislap nito ay bayad sa kabaong ng kapatid mo kung sakaling magkamali ka sa harap ng mga bisita. Ang boses ni Doña Cassandra ay parang isang malamig na bulong mula sa isang hukay habang isinasabit niya ang isang mabigat na kwintas na brilyante sa leeg ni Mina. Ang mga bato ay malamig at matalim, tila maliliit na ngipin na kumakagat sa balat ng dalaga. Sa loob ng marangyang silid-bihisan,
Ang hangin ay amoy pulbos at mamahaling pabango. Ngunit para kay Mina, ito ay amoy ng isang mabulok na kasinungalingan. Tumingin si Mina sa salamin. Ang babaeng nandoon ay nakasuot ng isang kulay gintong bestido na tila nagniningning sa ilalim ng mga chandelier. Ngunit ang kanyang mukha ay kasing puti ng pader. Ang kanyang mga mata ay walang buhay, tila dalawang malalim na balon ng pait. Nararamdaman niya ang matinding pagkabog ng kanyang puso. Bawat pintig ay tila isang babala na hindi na siya makakabalik pa sa dati niyang buhay. Ngingiti ka, Mina. Dagdag pa ng matanda habang inaayos ang buhok ng dalaga nang may diwas tong diin. Ipakita mo sa kanila na masaya kang maging bahagi ng pamilya Mendez. Ipakita mo kay Isabela na ikaw ang nanalo. Kahit alam nating dalawa na isa ka lang talo ng bilanggo. Nang lumabas sila sa malawak na bulwagan, sinalubong sila ng tunog ng marahang musika at ang tawanan ng mga makapangyarihang tao. Ang bawat hakbang ni Mina ay parang paglalakad sa ibabaw ng mga bubog. Nakita niya si Frylan sa dulo ng silid, bihis na bihis sa kanyang taksido. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo at sa pagkakataong ito, nakita ni Mina ang isang apoy sa mga mata ng lalaki. Hindi apoy ng galit, kundi apoy ng isang desisyong binuo sa gitna ng desperasyon. Lumapit si Isabela. Hawak ang isang baso ng champagne at may kasamang mapanuyang ngiti. Looking expensive, Mina. Pero kahit gaano karaming brilyante ang isuot mo, hindi mo maitatago ang amoy ng lansa ng isda sa iyong mga kamay. Hindi sumagot si Mina. Nanatili siyang nakatayo, ang kanyang panga ay matigas. Pilit na nilulunok ang bawat pangiinsulto para sa kaligtasan ni Nilo. Ngunit bago pa man makapagsalita muli si Isabela, naramdaman ni Mina ang isang matibay na kamay na humawak sa kanyang palad. Si Frylan. Ang lansa na tinutukoy mo, Isabela, ay ang amoy ng pagsisikap na hinding-hindi mo mauunawaan. Wika ni Frylan, ang boses ay sapat na malakas upang marinig ng mga nasa paligid. Hinarap ni Frylan ang kanyang ina na nooy kausap ang mga board members. Ang katahimikan ay dahan-dahang lumaganap sa buong bulwagan nang bitawan ni Frylan ang kanyang baso sa isang mesa at kinuha ang mikropono. Gusto ko lang magpasalamat sa lahat ng nandito. Simula ni Frylan, ang kanyang titig ay nakatitig ng diretso kay Cassandra. Salamat sa pagpapaalala sa akin kung gaano kabulok ang mundong pilit ninyong ipinapamana sa akin. Pero ngayong gabi, ang mana na yan ay tinatanggihan ko na. Ang buong bulwagan ay tila tumigil sa pag-ikot. Ang mga bulungan ay naging isang nakabibinging katahimikan. Kinuha ni Frylan ang kamay ni Mina at nagsimulang maglakad patungo sa malaking pintuan ng mansyon. Frylan, bumalik ka rito! Ang sigaw ni Cassandra, ang kanyang boses ay pumiyok sa galit at pagkapahiya. Kapag lumabas kayo sa pintuang yan, wala ka ng kumpanya, wala ka ng pamilya, at ikaw, Mina, ang kapatid mo. Tumigil si Frylan sa tapat ng pinto. Lumingon siya sa kanyang ina nang may isang mapait na ngiti. Ang kumpanya mo, Mama, ay gawa sa luha ng mga taong pinagsamantalahan mo. At tungkol kay Nilo, nakalimutan mo yata na ako ang CEO ng kumpanyang nagmamay-ari ng seguridad sa bilangguang iyon. Kaninang hapon pa inilipat si Nilo sa isang pribadong ospital sa ilalim ng aking pangalan. Wala ka ng hawak sa amin. Sa isang mabilis na pagkilos, hinubad ni Mina ang mabigat na kwintas na brilyante at itinapon ito sa sahig. Ang tunog ng pagtama ng mga bato sa marmol ay parang tunog ng mga kadenang napuputol. Hindi na ako natatakot sa iyo, Doña Cassandra. Wika ni Mina, ang kanyang boses ay puno ng kapangyarihang matagal na niyang itinago. Dahil ang tunay na yaman ay wala sa gintong ito, kundi sa kalayaang hindi mo kailanman mararana. Lumabas ang dalawa sa mansyon, sinalubong ng malamig na hangin ng gabi. Mabilis silang sumakay sa sasakyan ni Frylan at pinaharurot ito palayo sa liwanag ng Beto Mendez. Habang lumalayo sila,
Nakita ni Mina sa side mirror ang pagliit ng mansyong naging kulungan niya. "Saan tayo pupunta, Frylan?" tanong ni Mina. Ang kanyang mga luha ay sa wakas ay malayang bumuhos. Ngunit sa pagkakataong ito ay luha ng ginhawa. "Sa probinsya, Mina," sagot ni Frylan habang mahigpit na hinahawakan ng kamay ng dalaga. "Sa lumang bahay ni na Tia Rosa. Doon tayo magsisimulang muli. Walang Mendez, walang kontrata, tayo lang." Ngunit habang bumibilis ang takbo ng sasakyan sa madilim na kalsada, napansin ni Frylan ang isang pares ng ilaw sa kanyang likuran na tila hindi lumalayo. Isang itim na sasakyan ang sumusunod sa kanila nang may bilis na nagbababadya ng panganib. "Mina, kumapit ka ng mahigpit," bulong ni Frylan. Ang kanyang mukha ay muling naging seryoso. Sino ang sumusunod sa kanila? At hanggang saan ang kayang gawin ni Cassandra upang bawiin ang pag-aari na kinuha sa kanya? Ang kalayaan ba ni Mina at Frylan ay isang panaginip lamang na malapit nang maging isang madugong bangungot? Ang bango ng hangin dito, Mina, parang sa bawat paghinga ko, unti-unting nababawasan ang pait na iniwan natin sa Maynila. Ang boses ni Frylan ay kalmado. Malayo sa tensyon ng kanilang pagtakas kagabi, nakatayo siya sa harap ng isang maliit at lumang bahay na gawa sa kahoy at kawayan, napapalibutan ng matatayog na puno ng niyog at malawak na bukirin na tila walang katapusan. Ang sikat ng umaga ay dahan-dahang sumisilip sa likod ng mga bundok, nagbibigay ng kulay kahel na liwanag sa buong paligid. Ang itim na sasakyang sumusunod sa kanila kagabi ay naglaho na sa gitna ng madilim na kalsada bago pa man sila makarating sa hangganan ng probinsya. Tila ba sadyang pinabayaan na sila sa gitna ng kawalan? Napabuntong hininga si Mina habang inaayos ang kanyang gusot na bestido. Ang marangyang tela na kanina lang ay simbolo ng kanyang paghihirap, ngayon ay tila isang dayuhang bagay sa gitna ng payapang luntiang paligid. Inalis niya ang kanyang matutulis na sapatos at hinayaang madama ng kanyang mga talampakan ang basang damo at ang malamig na lupa. Sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, naramdaman ni Mina na ang kanyang bawat hakbang ay hindi na kontrolado ng isang kontrata. "Ito ang bahay ni Tia Rosa," bulong ni Mina. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa. "Dito siya lumaki bago siya nanilbihan sa inyo. Simple lang ito, Frylan. Walang kuryente sa gabi, kailangan mong sumalok ng tubig sa balon, at ang kama ay gawa lamang sa matigas na kawayan. Sigurado ka bang kakayanin mo rito?" Tumingin si Frylan sa maliit na dampa. Pagkatapos ay kay Mina. Isang matamis at totoong ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiting hindi kailanman nakita ng mga tao sa Maynila. "Mina, mas pipiliin kong matulog sa matigas na kawayan kasama ka kaysa sa malambot na kama ng mansyon na puno ng kasinungalingan." Ang mga sumunod na araw ay naging isang pagsubok at paghilom para sa kanilang dalawa. Si Frylan, ang dating CEO na sanay sa aircon at mamahaling kape, ay kailangang matutong magsibak ng kahoy para sa kanilang lutuan. Ang bawat pag-angat niya ng palakol ay may kasamang pawis at hirap, at madalas ay sumasablay siya dahilan upang mapatawan ng malakas si Mina habang naglalaba sa tapat ng pasugite. Isang hapon, habang abala si Mina sa pagluluto ng kamote sa uling, lumapit si Frylan na may dalang 2 timba ng tubig. Ang kanyang puting polo ay puno na ng dumi at ang kanyang mga palad ay may mga paltos na. Ngunit ang kanyang mga mata ay masaya. Inilapag niya ang tubig at dahan-dahang lumapit sa likuran ni Mina. Niyakap ito ng mahigpit habang pinagmamasdan ang usok na nagmumula sa kalan. "Alam mo, Mina," bulong ni Frylan sa kanyang tainga, ang amoy ng usok at kahoy ay humahalo sa bango ng buhok ng dalaga. "Ngayon ko lang naramdaman na tao pala ako, na ang buhay ay hindi pala tungkol sa kung gaano karami ang pera mo sa bangko, kundi sa kung gaano kapayapa ang puso mo
Kapag kapiling mo ang taong mahal mo, humarap si Mina sa kanya. Hinawakan ang kanyang mga kamay na magaspang na sa trabaho. Dahan-dahan niyang hinalikan ang mga paltos sa palad ni Frylan, isang haplos ng pag-ibig na mas nakakapagpagaling kaysa sa anumang gamot. Sa gitna ng payapang buhay sa probinsya, ang kanilang pag-iibigan ay unti-unting namumukadkad, malayo sa presyur ng lipunan at sa malupit na plano ni Cassandra. Ngunit ang katahimikan ng kanilang bagong buhay ay muling nayanig ng isang hapon habang naglalakad sila patungo sa palengke ng bayan. May nakita silang isang lumang dyaryo sa isang tindahan. Doon, sa harapang pahina, ay ang malaking larawan ni Frylan at ni Doña Cassandra. Ang balita ay tungkol sa pagbagsak ng shares ng kumpanya ng mga Mendez at ang pagkawala ng dating CEO. Ngunit may isang maliit na bahagi sa dulo ng artikulo na nagpatigil sa paghinga ni Mina. Isang reward money ang inaalok ni Doña Cassandra para sa sinumang makakapagturo sa kinaroroonan ng babaeng dumukot sa kanyang anak. Hindi siya titigil, Frylan. Pangamba ni Mina. Ang kanyang kamay ay napahawak sa kanyang tiyan na tila ba may nararamdaman siyang kakaiba sa loob nito. Gagawin niya ang lahat para sirain tayo. Bago pa makasagot si Frylan, isang itim na van ang dahan-dahang huminto sa di kalayuan. Isang pamilyar na lalaki ang bumaba, si Santi. Ngunit sa pagkakataong ito, wala siyang dalang baril. May hawak siya ng isang puting sobre na may selyo ng isang kilalang ospital. Sir Frylan, kailangan niyo itong basahin. Wika ni Santi. Ang boses ay puno ng kaba. Tungkol ito kay Doña Cassandra. Hindi siya nagbibiro sa kanyang mga banta dahil wala na siyang oras. Anong lihim ang itinatago ni Cassandra tungkol sa kanyang kalusugan? At sapat ba ang balitang ito upang pilitin silang bumalik sa impyernong kakatakas lang nila? Sa sandaling iyon, naramdaman ni Mina ang isang matinding pag-ikot ng kanyang paningin at bago siya tuluyang mawalan ng malay, isang huling katotohanan ang sumagi sa kanyang isip. Ang bunga ng kanilang gabing puno ng insenso ay nagsisimula ng magparamdam. Mina, gising. Iha, dahan-dahan lang. Ang boses ni Frylan ay parang isang malayo at malabong alingawngaw sa gitna ng kadiliman. Nang dahan-dahang imulat ni Mina ang kanyang mga mata, ang unang nakita niya ay ang kisameng gawa sa nipa at ang malamlam na liwanag ng isang lampara sa ibabaw ng maliit na lamesa. Ang hangin ay amoy nilagang dahon ng banaba at sariwang lupa pagkatapos ng ulan. Nararamdaman niya ang malamig na bimpo sa kanyang noo at ang mahigpit na pagkakahawak ni Frylan sa kanyang kamay. Isang pagkakahawak na tila natatakot na sa isang kurap ay maglaho siyang muli. Nasaan si Santi? Ang unang tanong ni Mina. Ang kanyang boses ay paos at mahina. Sinubukan niyang bumangon, ngunit agad siyang dinaluhong ng pag-ikot ng paligid. Wala na siya, Mina. Pinabalik ko na siya sa Maynila. Sagot ni Frylan, ang kanyang mga mata ay punong-puno ng pag-aalala at isang uri ng sakit na hindi maipaliwanag. Inalalayan niya ang dalaga na makasandal sa dingding na kawayan. Pero iniwan niya ang sobreng ito. Mina, may malalang sakit si Mama. Stage 4 pancreatic cancer. Ilang buwan na lang ang itatagal niya. Ang balitang iyon ay tila isang malakas na kulog na yumanig sa payapang bahay na iyon. Napatitig si Mina sa sobrang puti na nakalapag sa sahig. Sa kabila ng lahat ng kalupitang ginawa ni Doña Cassandra, ang malamig na katotohanan ng kamatayan ay nagdulot ng isang kakaibang kirot sa puso ni Mina. Isang mabilis na pangungulila para sa isang taong kahit kailan ay hindi siya tinuring na tao. Iyon pala ang dahilan. Bulong ni Mina, ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang humaplos sa kanyang sariling tiyan. Kaya pala ganoon na lang ang pagmamadali niyang magkaroon ng tagapagmana. Hindi dahil sa dangal ng pamilya, kundi dahil natatakot siyang mamatay na walang naiiwan. Tumingin si Frylan kay Mina, napansin ang pagbabago sa ekspresyon nito. Mina, anong problema?
May masakit ba sa'yo? Huminga ng malalim si Mina. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, tila isang tambol na nagbabadya ng isang bagong yugto. Kinuha niya ang kamay ni Frylan at dahan-dahang inilagay ito sa ibabaw ng kanyang puson. Ang init ng palad ng lalaki ay nagdulot ng isang kislap ng kuryente sa buong katawan ni Mina. Frylan, hindi lang ang iyong ina ang may itinatagong balita. Wika ni Mina, ang kanyang mga mata ay nagsimulang mapuno ng luha, ng pinaghalong takot at ligaya. Magiging tatay ka na. May buhay na nabubuo sa loob ko. Ang katahimikan sa loob ng maliit na dampa ay naging kasing lalim ng gabi. Ang mukha ni Frylan ay dumaan sa iba't ibang emosyon, gulat, pag-aalinlangan, hanggang sa mauwi sa isang hagulhol ng kagalakan. Isinubsob niya ang kanyang mukha sa leeg ni Mina. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa bawat hikbi. Sa gitna ng balita ng kamatayan, ang balita ng bagong buhay ay tila isang milagro mula sa langit. Salamat, Mina. Salamat. Paulit-ulit na bulong ni Frylan. Hinding-hindi ko hahayaang maging katulad ng buhay ko ang magiging buhay ng anak natin. Lalaki siya na malaya, malayo sa mga Mendez at sa kanilang mga kasalanan. Ngunit ang kanilang sandali ng kaligayahan ay panandalian lamang. Mula sa labas, narinig nila ang marahang paglangit-ngit ng tuyong dahon at ang tunog ng mabibigat na yabag sa lupa. Hindi iyon ang tunog ng karaniwang hayop sa bukid. Iyon ay ang tunog ng sapatos na gawa sa balat, matigas at determinado. Dahan-dahang tumayo si Frylan at kinuha ang itak na ginagamit niya sa pagsisibak ng kahoy. Pinatay niya ang lampara, binabalot ang buong silid sa isang nakakatakot na kadiliman. Sumilip siya sa maliit na butas ng bintanang gawa sa kawayan. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, nakita nila ang dalawang itim na sasakyang dahan-dahang humihinto sa tapat ng kanilang bakuran. Hindi si Santi ang bumaba. Ang pinto ng sasakyan ay bumukas at lumabas ang isang babaeng nakaupo sa wheelchair, balot ng makapal na kumot sa kabila ng init ng gabi. Ang kanyang mukha ay payat at tila bungo, ngunit ang mga mata ay nananatiling matalim at puno ng kapangyarihan. Frylan! Mina! Ang sigaw ni Doña Cassandra. Ang kanyang boses ay paos at hirap, ngunit may dalang awtoridad na tila abot hanggang sa kailaliman ng lupa. Alam kong nandyan kayo. Huwag niyo akong piliting sunugin ang bahay na yan para lang lumabas kayo. Naramdaman ni Mina ang matinding panginginig ng kanyang buong katawan. Ang kanyang anak, ang sanggol sa loob niya na wala pang malay, ay target na ngayon ng huling pagtatangka ng isang dying queen. Mina, itago mo ang sarili mo sa silid-aklatan ni Tia Rosa sa ilalim ng sahig. Bulong ni Frylan, ang kanyang boses ay matigas at walang takot. Huwag kang lalabas kahit anong mangyari. Paano ka, Frylan? Tanong ni Mina. Ang kanyang mga luha ay muling bumuhos. Kailangang matapos na ito ngayong gabi, Mina. Ang tanikala ng mga Mendez ay dapat maputol dito, sa lupang ito. Binuksan ni Frylan ang pinto at lumabas sa liwanag ng buwan. Tanging ang itak lamang ang hawak laban sa mga tauhan ng kanyang ina. Samantala, habang dahan-dahang bumababa si Mina sa lihim na taguan sa ilalim ng sahig, naramdaman niya ang isang matinding kirot sa kanyang puson, isang hapdi na hindi ordinaryo. Dugo. Ang mainit na likido ay dahan-dahang gumagapang sa kanyang binti habang naririnig niya ang unang putok ng baril mula sa labas. Maliligtas pa ba ang sanggol na magiging huling pag-asa ni Mina at Frylan? O ang gabi ng paghihiganti ni Cassandra ay mauuwi sa isang trahedyang walang sinumang makakaligtas? Isang buhay para sa isang pagkakamali. Iyan ba ang gusto mo, Mama? Ang pumatay para lamang sa isang pangalang matagal mo nang dinungisan? Ang boses ni Frylan ay parang isang matalim na palaso na bumaon sa katahimikan ng gabi. Mas masakit pa kaysa sa bawat putok ng baril na umalingaw-ngaw sa paligid. Nakatayo siya sa gitna ng bakuran, ang kanyang katawan
ay nagsisilbing kalasag sa harap ng maliit na dampa. Ang itak na hawak niya ay mahigpit niyang kinakapit habang ang bawat hininga niya ay may kasamang usok ng galit at pait. Sa loob ng madilim na taguan sa ilalim ng sahig, ang mundo ni Mina ay dahan-dahang lumulubog sa isang malapot na kadiliman. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay may kasamang matinding hapdi sa kanyang puson. Isang sakit na tila ba may humihila sa kanyang kaluluwa palabas sa kanyang katawan. Nararamdaman niya ang mainit at malagkit na likido na dumadaloy sa kanyang mga binti. Unt-unting binabasa ang tuyong lupa sa ilalim ng dampa. "Buksan ninyo ang pinto!" Sigaw ni Doña Cassandra mula sa labas. Paos ang tinig at halos mawalan na ng kontrol. "Mina, wag mo akong pilitin na sirain ang lugar na yan." Napapikit si Mina habang mas mahigpit niyang niyayakap ang kanyang anak. Nanginginig ang buo niyang katawan, hindi lamang sa takot, kundi sa bigat ng katotohanang wala na siyang matatatakbuhan. "Maawa kayo." Umiiyak niyang bulong. "Wala nang natitira sa akin." Ngunit walang awa sa mga yabag na papalapit. Sa bawat segundo, lalo lamang lumalakas ang kalabog sa pintuan, kasabay ng malamig na tinig ng mga armadong tauhan sa labas. "Madam, paatras po kayo," sabi ng isa. "Masisira na namin ang kandado." Biglang huminto ang lahat nang marinig ang mahinang pag-ubo ng matanda sa sulok. Hirap na hirap itong huminga, at ang bawat paghingal ay tila paalala na nauubos na rin ang oras nila. Tumulo ang luha ni Mina habang marahan niyang hinaplos ang noo ng kanyang anak. Sa unang pagkakataon, matapos ang napakaraming taon, naramdaman niyang wala siyang ibang mahihiling kundi isang himala. "Ibigay mo sa akin si Mina, Frylan. Huwag mong sayangin ang huling pagkakataon ng pamilyang ito." Ang sigaw ng matanda, kasunod ang tunog ng sunod-sunod na ubo na tila ba ayaw nang tumigil. "Mamatay na ako, pero hindi ko hahayaang mamatay ang pangalan ng mga Mendez." Sa sandaling iyon, ang sakripisyo ay hindi na isang pagpipilian, kundi isang pangangailangan. Sa kabila ng matinding hapdi at panghihina, dahan-dahang gumapang si Mina palabas sa kanyang pinagtataguan. Ang bawat galaw niya ay may kasamang impit na daing, ngunit ang kanyang determinasyon ay mas matigas pa sa semento. Hindi niya hahayaang maging madugo ang gabing ito para kay Frylan. Hindi niya hahayaang maging mamamatay tao ang lalaking nagturo sa kanya kung paano muling magmahal. Gamit ang kanyang huling lakas, binuksan ni Mina ang pinto ng dampa. Ang liwanag ng buwan ay tumama sa kanyang maputlang mukha. Inilalantad ang kanyang kalagayan sa lahat ng nandoon. Ang kanyang puting duster ay may malaking mantsa ng pula, isang kulay na nagpatahimik sa buong paligid. "Mina!" Ang sigaw ni Frylan. Mabilis na binitiwan ang kanyang armas at tumakbo patungo sa dalaga. Inalalayan niya ang nanghihinang katawan ni Mina. Ang kanyang mga kamay ay nabasa ng dugo ng kanyang sariling anak. Napatigil ang lahat. Maging ang mga tauhan ni Cassandra ay ibinaba ang kanilang mga baril. Ang kanilang mga mukha ay puno ng gulat at hindi maipaliwanag na takot. Si Doña Cassandra, mula sa kanyang wheelchair, ay tila nakakita ng isang multo. Ang kanyang mga mata ay nanlaki habang nakatingin sa duguang si Mina, ang babaeng tanging pag-asa niya, na ngayon ay tila nauubusan na ng buhay. "Tama na!" Mahinang wika ni Mina habang nakasandal sa dibdib ni Frylan. Ang kanyang mga mata ay nakatitig ng diretso kay Cassandra. "Heto na ang gusto mo, Doña Cassandra. Heto ang bunga ng lahat ng kasamaan mo. Masaya ka na ba?" Ang tagapagmana mo ay dahan-dahang nawawala dahil sa sarili mong mga kamay. Ang katahimikan sa paligid ay naging kasing pait ng lason. Ang hangin ay tila tumigil sa pag-ihip. Tanging ang tunog ng malalalim na hininga ni na Frylan at Mina ang maririnig. Sa sandaling iyon, nakita ni Mina ang isang biyak sa mukha ni Cassandra, hindi dahil sa galit,
kundi dahil sa isang matinding pagsisisi na huli na para itama. Dalhin niyo siya sa sasakyan. Ang utos ni Cassandra. Ang kanyang boses ay nanginginig na sa takot. Santi, ang pinakamalapit na ospital. Ngayon din, binuhat ni Fryland si Mina. Ang kanyang mga luha ay malayang dumadaloy at humahalik sa noo ng dalaga. Habang isinasakay sila sa sasakyan, naramdaman ni Mina ang unti-unting paglamig ng kanyang mga daliri. Ang kanyang paningin ay nagsisimula ng mabura at ang tanging naririnig niya ay ang mabilis na pagtibok ng puso ni Fryland sa kanyang tabi. Sa loob ng mabilis na tumatakbong sasakyan, hinawakan ni Fryland ang kamay ni Mina ng napakahigpit. Mina, lumaban ka. Huwag mo kaming iwan ng anak natin. Pakiusap. Ngunit bago pa makasagot si Mina, isang marahas na pagpreno ang naganap. Isang malaking truck ang humarang sa gitna ng madilim na kalsada at mula sa anino nito, lumabas ang isang pamilyar na mukha. Si Isabela, may hawak na baril at may isang ngiti na tila nanggaling sa impyerno. Kung hindi mapupunta sa akin si Fryland, walang Mendez na mabubuhay ngayong gabi. Wika ni Isabela habang itinuturo ang baril sa gulong ng sasakyan. Ang buhay ni Mina ay unti-unting nauubos sa dugo, habang ang kanilang tanging takas ay hinarangan ng isang babaeng wala ng kinakatakutan. Maliligtas pa ba ang mag-ina? O ang gabing ito ang magiging huling saksi sa trahedya ng pamilya Mendez? Walang sino mang Mendez ang mabubuhay ngayong gabi kung hindi rin lang ako ang magiging reyna ng mansyong yon. Kung hindi ka mapapasa akin, Fryland, mas mabuting magsama-sama na kayo sa impyerno. Ang boses ni Isabela ay hindi na boses ng isang babaeng nagmamahal. Ito ay boses ng isang halimaw na nilamon na ng inggit at baliw na pagnanasa. Nakatayo siya sa gitna ng kalsada. Ang buhok ay gulo-gulo at ang mga mata ay nanunuyo sa galit. Ang baril na hawak niya ay nakaturo ng diretso sa sasakyan ni Mina at Fryland. Ang kanyang daliri ay nanginginig sa ibabaw ng gatilyo, handang tapusin ang lahat ng pangarap na sinimulang buuin ng dalawa. Sa loob ng sasakyan, ang bawat hininga ni Mina ay tila isang pakikipagbuno sa kamatayan. Ang kanyang mukha ay kasing puti na ng papel at ang kanyang mga labi ay wala ng kulay. Nararamdaman niya ang init ng mga luha ni Fryland na pumapatak sa kanyang pisngi, humahalo sa malamig na pawis na namumuo sa kanyang noo. Ang sakit sa kanyang puson ay tila isang apoy na unti-unting tumutupok sa kanyang huling lakas. Fryland, ang anak natin! Pagod na bulong ni Mina, ang kanyang mga mata ay dahan-dahang pumipikit. Hindi, Mina! Manatili kang gising! Pakiusap, huwag mo akong iwan! Ang pagsusumamo ni Fryland habang pilit niyang pinoprotektahan ang katawan ni Mina sa likod ng upuan. Isang matalim at nakakangilong tunog ng pagputok ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Kasunod ang pagkakabasag ng salamin ng bintana ng sasakyan. Ang bala ay tumama sa balikat ni Santi, ang driver, na nagdulot ng pagkiling ng sasakyan patungo sa gilid ng kalsada. Ang tunog ng marahas na pagkiskis ng metal sa semento ay naglikha ng mga kislap ng apoy sa gitna ng kadiliman. Sa gitna ng kaguluhan, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Ang pinto ng sasakyan sa likuran ay bumukas at lumabas si Doña Cassandra. Sa kabila ng kanyang panghihina, sa kabila ng katotohanang ang kamatayan ay kumatok na sa kanyang pintuan, tumayo siya ng tuwid. Ang kanyang wheelchair ay naiwan sa loob at gamit ang kanyang huling lakas, humakbang siya patungo kay Isabela. Isabela! Tama na! Ang sigaw ni Cassandra, ang kanyang boses ay pumiyok, ngunit puno pa rin ng awtoridad. Ang kasalanang ito ay akin. Ako ang gumawa sa'yo. Ako ang nagturo sa'yo na maging ganito. Huwag mong idamay ang dugo ng aking dugo. Huli na, Doña Cassandra, ang sagot ni Isabela at muling itinaas ang baril. Ngunit bago pa man muling makapagpaputok si Isabela, ang tunog ng papalapit na mga sirena ng pulis
ay umaling-awngaw sa buong paligid. Ang asul at pulang ilaw ay nagbigay ng isang nakakahilong liwanag sa madilim na kalsada. Sa pagkataranta, sinubukan ni Isabela na tumakas, ngunit mabilis siyang napalibutan ng mga awtoridad. Ang tunog ng pagkakalansing ng mga posas ay naging hudyat ng pagtatapos ng kanyang kabaliwan. Mabilis na binuhat ni Fryland si Mina palabas ng sasakyan at inilipat sa ambulansya na kadarating pa lamang. Ang bawat segundo ay tila isang oras. Ang tunog ng mabilis na tibok ng monitor sa loob ng ambulansya ay tila isang orasan na nagbibilang ng natitirang sandali ng buhay ni Mina. Kailangan natin siyang operahan agad. Masyado ng maraming dugo ang nawala. Ang sigaw ng isang medic habang mabilis silang bumabagtas patungo sa ospital. Naiwan si Doña Cassandra sa gitna ng kalsada. Nakaluhod sa malamig na semento, pinapanood ang paglayo ng ambulansya. Ang ulan ay muling nagsimulang pumatak, tila nakikiramay sa isang inang na ngayon lang naramdaman ang tunay na bigat ng kanyang mga pagkakamali. Ang bawat patak ng tubig sa kanyang mukha ay parang mga luhang hindi niya kailanman nais ipadama sa kanyang anak. Pagdating sa ospital, ang puting liwanag ng emergency room ay tila isang malupit na paalala ng kabilang buhay. Nakita ni Fryland kung paano itinulak ang stretcher ni Mina papasok sa mga pintuang bakal na naghihiwalay sa buhay at kamatayan. Nanatili siya sa labas. Ang kanyang mga kamay ay puno pa rin ng tuyong dugo ni Mina. Ang kanyang puso ay dinudurog ng kawalang katiyakan. Ilang oras ang lumipas. Ang katahimikan ng hallway ng ospital ay paminsan-minsang binabasag ng tunog ng mga yabag ng mga nurse at ang mahinang pag-iyak ng ibang mga pamilya. Lumabas ang doktor. Ang kanyang mukha ay pagod at ang kanyang mga mata ay hindi makatingin ng diretso kay Fryland. Sir Fryland, nagawa namin ang lahat para iligtas sila. Simula ng doktor at ang kanyang boses ay tila isang hatol na ayaw pakinggan ng lalaki. Kumusta ang asawa ko? Ang anak ko? Tanong ni Fryland. Ang kanyang boses ay nangangatal sa takot. Tumingin ang doktor sa kanya at sa isang sandali ng nakabibinging katahimikan, inabot nito ang isang maliit na kumot na may kulay asul na laso. Ngunit ang doktor ay hindi ngumiti. Isa lang sa kanila ang matatag nating nailigtas sa ngayon. Kailangan niyo pong pumili sa pagitan ng buhay ng inyong asawa o ang huling hininga ng inyong anak. Iligtas niyo ang asawa ko. Pakiusap. Iligtas niyo si Mina. Hindi ko kayang mabuhay sa mundong ito kung wala ang babaeng nagturo sa akin kung paano muling maging tao. Ang boses ni Fryland ay halos hindi na marinig. Isang paos na pagsusumamo na nagmula sa kailaliman ng kanyang nadurog na puso. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa manggas ng gown ng doktor. Ang kanyang mga tuhod ay tila bibigay na sa bigat ng desisyong kanyang binitawan. Sa sandaling iyon, ang lahat ng yaman ng mga Mendez, ang lahat ng lupain at kumpanya ay naging walang halaga. Ang tanging hiling niya ay ang muling makita ang ningning sa mga mata ni Mina. Mabilis na bumalik ang doktor sa loob ng operating room. Ang tunog ng automatikong pagsasara ng pintong bakal ay tila isang hatol na naghihiwalay kay Fryland sa dalawang pinakamahalagang buhay sa kanya. Nanatili siyang nakasandal sa malamig na dingding ng ospital. Ang kanyang mga mata ay nakapikit ng mariin. Pilit na hinahanap ang isang dasal sa gitna ng kanyang kawalang paniniwala. Sa dulo ng mahabang pasilyo, narinig ni Fryland ang marahang pag-ikot ng mga gulong ng wheelchair at ang hirap na paghinga ng isang matanda. Dumating si Doña Cassandra. Ang kanyang mukha ay tila isang tuyong dahon na anumang oras ay tatangay ng hangin. Wala na ang kanyang mga alahas, wala na ang kanyang mapagmataas na tindig. Ang tanging naiwan ay isang inang naghihintay sa hatol ng tadhana. Fryland! Ang mahinang tawag ni Cassandra. Ang kanyang boses ay nanginginig, puno ng pagsisisi na hindi na kayang burahin ng anumang kayamanan. Huwag ngayon, Mama. Tugon ni Fryland nang hindi tumitingin.
Huwag ngayon kung kailan ang buhay ni Mina at ng anak ko ay nakasalalay sa isang hibla ng buhok dahil sa mga ginawa mo. Patawad, anak. Patawad. Ang tanging nasabi ni Cassandra bago siya tuluyang humagulhol sa gitna ng pasilyo. Ang tunog ng kanyang pag-iyak ay tila isang batingaw ng pagsisisi na huli na para sa lahat. Ilang oras ang lumipas na tila naging habambuhay. Ang katahimikan sa pasilyo ay binalot ng amoy ng gamot at ang mahinang ugong ng aircon. Biglang bumukas ang pinto ng operating room. Isang nurse ang lumabas. May hawak na isang maliit na bundle na balot sa asul na kumot. Sa gitna ng katahimikan, isang mahina, ngunit matinis na iyak ng isang sanggol ang bumasag sa tensyon. Ang tunog na yon ay parang isang himig ng pag-asa na nagmula sa kabilang mundo. Napatayo si Fryland. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Sir Fryland, ang inyong anak, wika ng nurse na may bahid ng ngiti sa mga mata. Isang malusog na batang lalaki. Isang milagro, sir. Sa kabila ng lahat ng dugo at stress, lumaban ang bata. Nanginginig na kinuha ni Fryland ang kanyang anak. Ang init ng katawan ng sanggol sa kanyang mga bisig ay nagdulot ng isang matinding kuryente ng ligaya at kirot. Tiningnan niya ang maliit na mukha nito, ang ilong ni Mina, ang panga ng mga Mendez. Isang bagong simula na nabuo sa gitna ng isang madugong gabi. Ang asawa ko. Kumusta si Mina? Mabilis na tanong ni Fryland. Ang kanyang mga mata ay nananatiling puno ng pangamba. Lumabas ang doktor. Hinubad ang kanyang maskara at huminga ng malalim. Nagawa naming pigilin ang hemorrhage, Sir Fryland. Si Mina ay buhay, pero siya ay nasa kritikal na kondisyon at kasalukuyang nasa koma. Ang kanyang katawan ay sobrang nanghina. Ang susunod na 48 oras ang magdidikta kung magigising pa siya. Dinala si Mina sa isang pribadong silid sa intensive care unit. Ang tunog ng mga makinang tumutulong sa kanyang paghinga ay ang tanging maririnig sa loob. Inilapit ni Fryland ang kanilang anak sa tabi ng unan ni Mina habang siya ay nakaluhod sa sahig. Hawak ang malamig na kamay ng kanyang asawa. Mina, lumaban ka. Heto na ang anak natin. Bulong ni Fryland, ang kanyang boses ay basa ng luha. Huwag mo kaming iwan dito sa liwanag ng mag-isa. Kailangan ka namin. Sa dulo ng silid, nakatayo si Doña Cassandra, pinagmamasdan ng kanyang anak at ang kanyang unang apo mula sa malayo. Alam niyang wala na siyang lugar sa loob ng silid na yon. Dahan-dahan niyang inalis ang kanyang gintong singsing, ang simbolo ng kanyang kapangyarihan bilang matriarch ng mga Mendez at iniwan ito sa maliit na lamesa sa labas ng pinto bago siya tuluyang lumisan, kasabay ng huling hininga ng kanyang sariling lakas. Ang gabi ay dahan-dahang nagtapos, pinalitan ng isang kulay ubeng bukang liwayway. Sa loob ng silid, ang maliit na kamay ng sanggol ay dahan-dahang dumampi sa pisngi ni Mina at sa gitna ng malalim na pagkakaidlip, isang maliit na daliri ni Mina ang bahagyang gumalaw bilang tugon. Ang unang liwanag na tumama sa aking mga mata ay hindi ang nakakasilaw na chandelier ng mansyon, kundi ang malambot at mainit na sikat ng araw na nagmumula sa bintana ng ospital. Ito ang unang kaisipang bumangon sa diwa ni Mina nang dahan-dahan niyang imulat ang kanyang mga mata matapos ang 3 araw na pakikipagbuno sa kadiliman. Ang amoy ng antiseptic ay hinaluan ng bango ng mga sariwang bulaklak ng sampagwita na nakalagay sa isang baso sa tabi ng kanyang kama. Sa kanyang gilid, nakita niya si Fryland, nakasandal ang ulo sa kanyang braso. Mahimbing na natutulog habang hawak ang isang maliit na sapatos ng sanggol. Hindi na kailangang magsalita ni Mina. Ang bawat haplos ng hangin sa kanyang balat at ang mahinang tunog ng paghinga ni Fryland ay sapat na upang malaman niyang tapos na ang unos. Ang gintong tanikala na dating sumasakal sa kanya ay tuluyan ng naputol, pinalitan ng isang mas malakas ngunit mas banayad na ugnayan,
Ang pag-ibig na isinilang mula sa sakripisyo. 5 taon ang mabilis na lumipas. Ang kapaligiran sa probinsya ay puno ng tawanan at tunog ng maliliit na paa na naghahabulan sa ilalim ng mga puno ng mangga. Nakaupo si Mina sa tapat ng kanilang lumang bahay na ngayon ay maayos na at napapalibutan ng malawak na taniman ng mga halamang gamot. Ang kanyang buhok ay mahaba na at malayang nilalaro ng hangin sa kanyang kandungan. Mahimbing na natutulog ang kanilang bunso, si Tala, habang ang dalawa pa nilang anak, si Nalito at ang panganay na si Laya, ay abala sa paglalaro ng tagu-taguan kasama si Nilo. Si Nilo ay ganap na ring nakabawi. Sa tulong ni Frylan, nakakuha siya ng hustisya laban sa mga taong sumabotay sa kanya. At ngayon, siya na ang katuwang ni Mina sa kanilang munting negosyo sa probinsya. Wala na ang takot sa kanyang mga mata, pinalitan na ito ng pag-asa para sa kinabukasan ng kanyang mga pamangkin. Mina, heto na ang merienda natin. Tawag ni Frylan habang lumalabas mula sa kusina. May dalang isang bandahado ng bagong luto na suman at mainit na tsokolate. Ang dating CEO na hindi marunong humawak ng sandok ay ngayon ay isang dalubhasa na sa kusina ng kanilang payapang tahanan. Ang kanyang mga kamay, na dati ay tanging panulat at dokumento ang hawak, ngayon ay may mga kalyo na mula sa pag-aalaga ng kanilang lupa. Ngunit sa bawat kalyo na yon, naroon ang isang uri ng dangal na hindi niya kailanman nahanap sa boardroom ng Mendez Corporation. Salamat, Frylan, wika ni Mina. Ang kanyang mga mata ay nagniningning habang pinagmamasdan ng kanyang asawa. Sino ang mag-aakala na ang 3 bituin na ito ang magiging liwanag sa madilim nating nakaraan? Tumingin si Frylan sa kanilang 3 anak, ang kanilang 3 bituin na nagpapaalala sa kanila na ang bawat pait ay may katumbas na tamis. Umupo siya sa tabi ni Mina at dahan-dahang hinawakan ang kamay nito. Sa kanyang daliri, hindi na ang singsing ng pamilya Mendez ang suot ni Mina, kundi isang simpleng gintong singsing na pinanday mula sa tunay na pagsisikap at katapatan. Ang nakaraan ay naging guro natin, Mina. Mahinang bulong ni Frylan. Hindi natin ito malilimutan, pero hindi na rin tayo nito kayang saktan. Ang bawat sugat ay naging bahagi lamang ng ating kwento upang mas mapahalagahan natin ang katahimikang ito. Nalaman nila mula kay Santi na pumanaw si Doña Cassandra, 3 taon na ang nakalilipas sa kanyang huling testamento. Iniwan niya ang lahat ng kanyang natitirang yaman sa isang foundation para sa mga biktima ng pang-aabuso sa loob ng mga bilangguan. Isang huling pagtatangka na linisin ang kanyang konsensya. Samantala, si Isabela ay nananatiling nakapiit, pilit na kinakalaban ang sarili niyang mga multo sa loob ng selda. Sa paglubog ng araw sa likod ng mga bundok, ang langit ay nagkulay ube at rosas, tila isang canvas na ipininta ng tadhana. Ang bawat huni ng mga kuliglig at ang marahang pagaspas ng mga dahon ay naging isang oyayin ng kapayapaan para sa pamilyang minsang nawasak ng kasakiman. Frylan, tignan mo ang mga bata, bulong ni Mina habang nakasandal ang ulo sa balikat ng asawa. Malaya na sila. Hinding-hindi sila magiging mga instrumento o koleksyon ng sinuman dahil ang pag-ibig natin, Mina, ang naging kalasag nila. Sagot ni Frylan, kasunod ang isang marahang halik sa noo ng kanyang asawa. Ang gabi ay dahan-dahang lumalim, ngunit sa pagkakataong ito, wala ng insenso, wala ng nakakandado na pinto, at wala ng takot. Tanging ang ningning ng 3 bituin sa langit ang nagmamasid sa kanilang munting tahanan. Isang patunay na ang tunay na tagapagmana ay hindi sinusukat sa dugo o yaman, kundi sa lalim ng pagmamahal at lawak ng kapatawaran. Ang bawat pilat sa aking puso ay hindi natanda ng sakit, kundi mga guhit ng isang mapait na nakaraang naging pundasyon ng aming matamis na kasalukuyan. Ito ang bulong ni Mina sa kanyang sarili
habang pinagmamasdan ang unti-unting paglamlam ng kulay kahel na langit. Sa pagtatapos ng isa na namang payapang araw, nakaupo siya sa isang mahabang upuang kahoy sa ilalim ng matandang puno ng nara, kung saan ang mga sanga nito ay tila mga braisong yumayakap sa kanilang munting tahanan. Ang tunog ng mga kuliglig ay nagsisimula nang bumuo ng isang orkestra ng gabi. Isang himig na dati ay nagdudulot sa kanya ng kaba. Ngunit ngayon ay nagbibigay ng kapayapaan. Ramdam ni Mina ang marahang paghaplos ng hangin sa kanyang mukha. Dala ang bango ng mga namumukadkad na sampagwita mula sa kanyang munting hardin. Ang bawat talulot ng bulaklak na yon ay paalala ng gabi sa hardin ng mga Mendez. Isang gabi na nagsimula sa kahihiyan, ngunit nagtapos sa isang pangakong walang hanggan. Lumapit si Frylan, bit-bit ang isang lampara na nagbibigay ng mainit na liwanag sa paligid. Ang kanyang boses, na dati ay kasing lamig ng bakal, ay ngayon ay may himig na ng isang pusong nahanap na ang kinalalagyan nito. Ang lalalim na naman ng iniisip mo, mahal ko. Wika ni Frylan habang dahan-dahang umuupo sa tabi ni Mina. Inilagay niya ang kanyang braso sa balikat ng asawa. Inilalapit ito sa kanyang dibdib. Is it about the past again? Humarap si Mina kay Frylan. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng liwanag ng lampara. Hindi na lungkot ang nararamdaman ko, Frylan. Naalala ko lang kung paano tayo nagsimula. Sa isang silid na nakakandado, sa ilalim ng usok ng insenso at malupit na kontrata, sino ang mag-aakala na doon pala magsisimula ang ating kalayaan? Mina, looking back, I realized na ang tunay na pamana ay hindi ang kumpanya o ang mga lupain na iniwan ni Mama. Sagot ni Frylan, ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang nilalaro ang mga daliri ni Mina. The real inheritance is the strength we found in each other. Ang tapang mong harapin ang lahat para sa pamilya mo at ang pagkakataong ibinigay mo sa akin na magbago. Iyon ang tunay na kayamanan. Tumingin sila patungo sa bukas na bintana ng kanilang bahay. Doon, sa loob ng silid, makikita ang kanilang tatlong anak na mahimbing nang natutulog. Ang payapang mukha ng mga bata ay ang pinakamagandang tanawin na nakita ni Mina sa buong buhay niya. Wala silang dalang bigat ng utang na loob, walang tanikala ng nakaraan. Sila ay malaya, lumalaki sa lupang puno ng pagmamahal at katotohanan. Sana, kapag dumating ang araw na kailangan na nilang harapin ang sarili nilang mga pagsubok, bulong ni Mina, ay maalala nila na ang pag-ibig ay hindi kailanman sumusuko, na ang kapatawaran ay isang susi na kayang magbukas ng kahit na anong kandado. Ituturo natin sa kanila yon, Mina. Every single day. Pangako ni Frylan. Ang huling sinag ng araw ay tuluyan ng naglaho, pinalitan ng isang madilim ngunit bituing langit. Ang gintong tanikala ng mga Mendez ay wala na. Ito ay natunaw na sa apoy ng mga pagsubok at muling pinanday bilang isang gintong sinulid na nagdudugtong sa kanilang mga kaluluwa. Tumayo ang dalawa, magkahawak kamay na naglakad pabalik sa loob ng kanilang tahanan. Sa bawat hakbang, ang tunog ng kanilang mga yabag sa tuyong dahon ay tila isang musikang nagsasabing sila ay ligtas na. Ang pinto ay dahan-dahan nilang isinara, hindi upang ikulong ang sinuman, kundi upang yakapin ang katahimikan ng isang pamilyang binuo sa gitna ng unos at pinatibay ng wagas na pag-ibig. Ang kwento ni Mina at Frylan ay hindi nagtatapos sa isang huling pahina. Ito ay patuloy na isusulat ng kanilang mga anak sa bawat tawa, sa bawat luhang mapapahid, at sa bawat bukas na puno ng pag-asa. Dahil sa dulo ng lahat, ang tanging bagay na tunay na mananatili ay ang pag-ibig na marunong magsakripisyo, marunong maghintay, at higit sa lahat, marunong magpalaya.